Hello po sa lahat. So, sasagot lang po tayo sa katanungan sa nating masugid na follower. So, ang issue po niya dito ay tungkol sa kung meron po bang bayad ang pagre-resign. So, ang sagot po natin dyan ay wala po as a general rule. Kasi sa ilalim ng ating batas, hindi karaniwang kasama sa benepisyo ang bayad sa pagbibitiw o resignation pay para sa mga empleyadong nagbitiw sa trabaho. Gayunpaman, may mga pagkakataon na maaring makakatanggap ng benepisyo tulad ng prorated 13-month pay at iba pang hindi pa bayad sa tao na sahod o iba pang bayad ayon sa kontrata ng trabaho. So, itong mga kailangan nating dandaan pagdating po sa resignation. So, unang-unang po dyan is walang karaniwang resignation pay. So, pangkalahatan, ang mga empleyado na magbitiw sa trabaho ay hindi karapat-dapat sa separation pay or may bayad po sa pagbibitiw. So, pangalawa po is ang prorated 13-month pay. So, ang empleyadong nagbitiw bago magtapos ang taon ay karapat-dapat pa ring isang prorated 13-month pay ang matatanggap niya. Ibig sabihin, ang 13-month pay ay kalkulahin batay sa haba ng panahong nagtrabaho siya sa loob ng isang taon. So, ang sunod po dyan is ang final pay. So, ang huling sahod or final pay ay dapat ibigay sa loob ng 30 araw mula sa pagtigil ng trabaho or mula sa pagkakumpleto ng kanyang tinatawag na clearance. So, alinman ang mas huli dito? Ayon yan sa Labor Advisory number 6 series of 2020 ng DOLE. So, kung yung empleyado naman dyan ay meron pa siyang mga other receivables. Like, for example, yung kanyang leave credit. So, kung may iba pang benepisyo o bayad na hindi pa natatanggap ayon sa kontrata ng trabaho, tulad ng mga hindi pa nagamit na bakasyon o iba pang benepisyo, dapat itong isama sa kanyang final pay. So, ang batas at patakaran, mahalagang suriin ang inyong kontrata ng trabaho at ang mga patakaran ng inyong kumpanya ukol sa pagbibitiw ng at mga karampatang bayad. So, Attorney Kit Castro po, panatag ang loob ng taong may alam. Hanggang sa muli.